Ang mga payaw ay sentro ng buhay sa Batad. Dito galing ang mga palay na kanilang kinakain. Ang mga taga-Batad, tao man o aso, pwedeng mag-tour guide. Sir, this rice field is pag-aari ng mga magulang ko. Nasira rin kasi may mga landslide sa taas. Ang tour guide na si Orlando, apektado rin pala ng landslide. Kaya makikita mo yung mga original na wall dito. Diyan yung original na wall pero nasira. So ang gagawin, lilinisan nila. Linisan namin itong mga lupa tapos itatapon. At saka yung mga bato, iniipon namin yan. Mga bato para may magamit sa pag... So dati diretso lang to? Tapos natabunan na itong lupa na to? Oo, diretso na to. Tapos natabunan lang ito. Matagal na kasi itong landslide. Noon pa mga 1980s. Ito, maliit lang pero mabigat-bigat na. Mabigat yan. Parang... So pwede rito yan? Pwede yan. Pero kailangan hindi ganyan ang posisyon yan. Talagang ipwepesto mo yan. Tatanggalin mo yung lupa para tingnan mo talagang fit na, yun na, pwede na. Pwede ka nang mag-ano pa ng isa. At so, lahat ng bato, kailangan ganon. Finifit mo talaga. Kailangan nakafit. Wow. Yan ang ayos kaya sa napakalaking trabaho pala itong ginawa ng mga ninuno nyo rito. Oo. Kaya hindi basta-basta ang maggagawa ng stone walling. Hindi kailangan yung gagawa talaga, yung talagang eksperyensado. So, I can show you yung ano, pakita ko sa inyo yung tapos na. Katatapos lang mga 2 weeks ago. Ito zero. Tingnan mo yan. Ito, bagong gawa. Bagong gawa, tingnan mo. So, sa inyo rin to? Hanggang doon. Ito yung mga bagong gawa. Yan. So, solid na ngayon to? Solid na to. Sa di kalayuan, inihahanda na si Lumag sa kanyang libing. Pinagsama ng kanyang pamilya ang katutubong Ifugao at Kristiyanong paniniwala nila. Si Lumag at pinabaunan ng mga damit at kumot na kakailanganin niya sa kabilang buhay. Halos isang siglo siyang namuhay sa piling ng mga hagdan-hagdang palayan ng Batad. Isang saksi sa unti-unting pagpasok ng pagbabago sa kanilang munting komunidad. At ngayon, nasa kamay na ng bagong henerasyon ang pangangalaga ng mga katutubong palayan. Kung nagputol man tayo ng kahoy, dapat mag-multiply tayong magtanim din para mapalitan yung nagpuproduce ng tubig. Pangalawa, dapat i-manage din natin yung communal irrigation system na kung sakaling umulan, dapat responsibilidad ng bawat isa na i-maintain at i-clear yung mga nag-block sa irrigation system natin. Sa darating na ika-3 ng Pebrero, isang batsyang o bayanihan sa salitang Ifugao ang gagawin sa Batad Rice Terraces. Ang misyon, matangnan ulit ang mga nasirang payaw at matanggal ang Batad sa UNESCO World Heritage List na endangered. Yun po ang idea ni Mr. John Chua para konsultahin ang mga community, ang mga tao kung pwede ma-rehab natin to, ma-restore natin tong landslide through bayanihan system o yung tawag namin Kadchang, free labor. Sa tulong ng mga turistang volunteer, may pag-asa pa magkaroon ng ani uli sila Lola Imelda at Mang Juan. Wala akong duda na sa kabila ng mga problema, mahaba pa ang buhay ng mga rice terraces ng Batad. Higit pa sa isang tanawin, ito'y buhay ng isang kultura.
Hindi pala kailangan masagasaan ng pagbabago ang tradisyonal na komunidad. Sa katunayan, ang mga makabagong ugali ay meron din ditong idinudulot na ginhawa. Tulad na lang ng mga dating pinupulutan dito. Nagiging bida na sa turista at sa telebisyon. Mula sa Batad, Ifugao, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Kayo'y naging bahagi ng mga may init na isyong hatid ng Eyewitness.